Happy morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. May panibago na naman tayong matututunan sa araw na ito. Alam nyo, sanay na sanay tayong marinig na ang pagbabakuna ay para sa mga sanggol, para sa mga bata. Pero sa araw na ito, matututunan natin adult vaccination. Who needs it? Ayan, ang i-discuss natin ng ating Lifestyle Medicine Director na si Dr. Linda Lim Varona. Magandang umaga, lady. Magandang araw sa lahat ng ating mga viewers at followers. Ayan, kung kayo po ay naka-tune in na, i-share nyo na po ito sa inyong family and friends at nang malaman nila ano ba ang benefit nitong ating discussion today. And syempre, kung meron kayong mga questions, comments, o kaya gusto nyo lang i-shoutout namin kayo kung taga saan po kayo, i-comment lang din po sa ating live streaming. Ano po? So, bago tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Panginoon, magandang umaga at marami pong salamat sa inyong patnubay at pagpapala sa bawat isa sa amin. Hiling namin, Panginoon, ang inyong presensya at karunungan habang uunawain namin ang i-discuss ni Doc Linda ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yan na po ang ating pag-uusapan. Sinabi ni Lady na adult vaccination. Sino ang nangangailangan nito? Who needs it? Alam mo, Lady, ang sabi ng findings ng mga science or ng medical ay there are 14 deadly diseases na pwedeng i-protect tayo, lalo na kung yung mga may adult na, no? Na kung na-miss natin yung vaccination during our childhood, ito yung mga vaccination na kailangan natin na dapat tayo ay na-protect. So, iisa-isahin natin yung mga vaccine na yan for what diseases, no? At ang ating pag-uusapan ay hango ito sa Adult Immunization Recommendation 2017 ng ating mga sama-samang agencies, ang Philippine Foundation for Vaccination, ang Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases, no? National Foundation for Infectious Diseases, at ito yung recommendation, ito yung locally. Pero at the same time, no, meron ding recommendation sa US, no, yung ACIP, Advisory Committee on Immunization Practices. Ito yung for adult and very similar naman sila. May konti lang differences, pero generally, no, ang sabi recommended for all adults meeting age requirements. So ang adults dito ay will be mga 19 and up, no? At hanggang, syempre, adult na, hanggang old age na yan, ano? Pero ito daw yung ating mga kailangan, no? Influenza, tetanus, diphtheria, pertussis, yung Tdap, varicella, no? Yung chickenpox, human papilloma virus, no? HPV, kasi ito yung nagkokos ng cervical cancer sa kababaihan. Tapos yung zoster, no? Ito yung herpes zoster. And then we have the measles, mumps, and rubella. Tapos, yung pneumococcal vaccine, no, dalawang klase yan, so pareho din kailangan. And then, yung may mga all adults naman na merong mga medical, occupational, or lifestyle risk factors, no, dagdag din, bukod sa sinabi natin, kailangan din nila ng hepatitis A, hepatitis B, meningococcal vaccine, tsaka yung Haemophilus B vaccine, ano. So, iisa-isahin natin kung ano yan. Tapos, ito naman sa Center for Disease Control and Prevention, sino ba yung mga adult patients that will benefit from vaccination? Ito yung sinasabi ko, yung adults na 19 to 26 years old, naka-classify, and then adults 50 years or older, adults with health condition, ano, yung sasabihin natin kung ano yan, ano, pregnant women, healthcare workers, mga international travelers, immigrants, and refugees. So, may mga certain vaccination na kailangan nila yan, no? At ating yan pag-uusapan. Okay. Siguro, lady, yung ito yung barrier to vaccination in adults. Palagay ko, yung unang-unang barrier, masakit. Nakakatakot. Ikaw ba'y nabakunahan nung araw? Oo, Dok. Alam mo, sa totoo lang, no, mahirap mang aminin. Pero, ang pagbabakuna ay hindi madali para sa akin. At tingin ko sa marami din, no, sa ating mga viewers, sino po dyan ang nakaka-relate?
Kapag ikaw ay tuturo ka na, parang naninigas ako, parang mamumutla na hindi mo malaman. Yeah, lady. Ako naman, hindi naman ako tumakbo, no? Pero, alam mo, lady, nung panahon namin, yung bakuna, yung bang pag-i-inject na yung alcohol, yun talagang susuot doon sa ilong mo. Parang mahihimatay ka na. Pero yung sister-in-law ko, ang kwento niya, pag yung sa school, yung pila, pag nandun na siya sa malapit sa harap, tatakbo na naman siya doon sa likod ng pila hanggang eventually hindi na injection na, ano? Kasi yun nga, Nako. siguro yun ang unang-unang barrier to vaccination in adults and children. Okay, pero ito yung totoong sinabi ng journal, ano? Adults do not know they have to be vaccinated. So, yan ang isang barrier. Bakit hindi nga nagpapabakuna? Kasi di naman nila alam. And then, yung mga iba naman, they have concerns about the safety of the vaccine. Yes. Diba? Marami tayong nadidinig dyan na maraming mga sinasabi kung ano yung mga pwede or mga nakakatakot na dahilan. Tapos, yung vaccination fees, syempre, hindi mas maswerte kung libre itong mga vaccine, pero may mga vaccine na talagang may bayad. And then, another would be disorganized immunization services. Ito yung palagay ko sa sector natin, ano, sa government or maybe sa private, no, medyo disorganized, kaya hindi nalilito yung tao. And then another one, which is I think also a big one, is misinformation regarding vaccines and vaccination. Kung mali yung information na didinig mo, nakukuha mo, so parang medyo nape-prejudice ka doon sa vaccination, and it can be a barrier, no? Lalo na nung, remember, nung nagkaroon ng may problema tayo sa vaccine nung mga few years, 2 years back siguro. So, parang lahat na lang vaccine kinakatakutan, hindi ba? So, yon ay nagiging barrier sa yung vaccination ng ating mga kabataan. So, iisa-isahin natin, ano, yung unang-una, yung hepatitis A vaccine. Alam naman natin, endemic dito sa Philippines, although hindi naman ganun karami na ang hepatitis A vaccination, no? But ito ay pwedeng ibigay sa kahit hindi sila at risk pero gusto nila na sila ay maprotektahan, ay pwede na silang magpa-inject, no? Routine vaccination, itong hepatitis A. At yung 2 doses yan usually. Tapos meron pang ang isang preparation, magkasama na yung hepatitis A tsaka hepatitis B. Kaya pwede na, mas mabilis, ano? Ngayon, sino yung mga at risk na ito yung mga special population na talagang mas kailangan nila, no? Yung unang-una, yung may mga chronic liver disease, yung mga may sakit sa liver, yung may mga fatty liver, may mga hepatitis, no? Ay, ito, pwede ito, alcoholic liver disease, mga ganon. Tapos yung may mga clotting factor disorders, okay? So galing din yan sa liver. Tapos ito, no, yung MSM na tinatawag natin, lady, men who have sex with men, kasi syempre high risk ang sexual behavior, so mas at risk sila for hepatitis A. Tapos mga injection or non-injection of drug use, yung tinatawag natin na ano, yung illegal or yung mga drugs na hindi ano, no, I mean, hindi natin advise, no? Okay, and then homelessness, o yung mga homeless, nako. And then marami yata tayo niyan. Tapos those who work with the hepatitis A virus sa research laboratory or non-human primates na pwedeng nagdadala ng hepatitis A, at saka yung mga travelers to countries with high or intermediate endemic hepatitis A. So, ito advisable na magpabakuna talaga sa hepatitis A. Marami pala, Dok, nangangailangan nitong hepatitis A and B na vaccine. Hepatitis A yun. Mas maganda din yung twin na nakalagay doon. Pwede Kasi instead na ulit-ulit, lalo na sa mga katulad ko medyo duwag sa karayom, di mas maganda na talagang hanapin po natin kasi itanong natin sa mga eksperto, baka nga merong magkakasama na. Okay. Pag ngayon, para dun sa mga younger, ano natin, no, mga, I think, I don't know, even you, millennial, ay baka may vaccination ka na during your childhood. So, you have to find out. Kasi pag ganoon, booster na lang ang kailangan. So, another one would be hepatitis B vaccination. So, kanina A, no? Etong hepatitis A kasi, yun ay nakukuha sa mga pagkain, sa mga things, sa tubig, no? Yung ibig sabihin, born from the feces, tapos yung contaminated.
Ito namang hepatitis B ay ito ay natatransmit through injectable or sa mga anong tawag dito, secretions, human secretions, no? So ito pwede ring routine vaccination. Tapos yung not at risk but wants protection from hepatitis B, pwede din talagang mag-vaccine. At ito ay 3 doses naman ang kailangan. Kung kayo ay nagkaroon na ng vaccination during your childhood, ako kung meron na sila, I sometimes just get the yung antibody test. Pag sila naman ay may antibody na, ay hindi na ako nagbabaksin. Pero kung negative pa yung antibodies, nagbibigay lang ako ng booster and then I check again after 1 month kung dumami na yung kanyang antibodies. At yung antibodies na yun, Dok, yun yung dala ng mga vaccine, ano? Oo, yun ang protection. Yes. Yung antibodies na yon, pag antibody po, ibig sabihin, protected na kayo. Okay. So, hindi kayo at risk. Tsaka kasi, I think pag adult vaccination, lalo na kung hindi clear, no? I also check yung antigen, yung HBs antigen, kasi baka mamaya magkaroon ng false security. Baka yun pala ay nagkaroon na siya ng infection or carrier na pala siya, ay akala niya protected siya with the vaccine. So, it can mean na ganon. Or, it can mean naman na na-expose siya and then may antibodies na siya, hindi na niya kailangan ng vaccination. Ayun. Sige, Doc, ano pa po ang iba naming mga bakuna na dapat malaman? Ito po 19 pataas. Ito po yung mga bakuna na madalas siguro, iniisip nga talaga natin, nakabakuna na ako nung bata ako. Tapos na lahat ng bakuna. Yes. Yan. Pero meron pa palang mga bakuna na pwede at kailangan ng mga, hindi naman elder, hindi ganon, mga adults. Okay, so Certain 19 population. pataas. Okay. So, ito naman, yung kadugtong pa rin ng hepatitis B, no? Sino yung mga at risk na mas dapat i-focus? Kasi kanina sabi ko kung sino yung may gusto, no? Ito yung at risk, no? Yung may hepatitis C virus infection. Ito sa dugo talaga nakukuha to. Kung may hepatitis C ka, maganda magpabakuna ka sa hepatitis B. And then yung people with chronic liver disease, no? Sinabi ko din, cirrhosis, fatty liver, alcoholic liver disease, yung may mga elevated yung kanilang liver function test, yung mga enzymes, then maganda magpa-inject na rin. Yung mga taong may HIV, kasi alam natin na immunocompromised, no, sila. Tapos yung mga tao na may sexual exposure risk, no, ano to? Yung mga sex partners of hepatitis B positive person. So, kunwari, yung inyong asawa, yung inyong partner, no, merong hepatitis B, mas maganda magpa-inject na. Tapos, sexually active person, not in monogamous relationship. So, yung medyo Madami. Oo, medyo dumadami, no? Not in monogamous. Tapos, person seeking evaluation or treatment for sexually transmitted diseases. And again, yung mga MSM, no, na sinasabi natin ay kailangan din. Then, current or recent injection of drug use. So, yung mga illegal drug, no, yung mga drug abuse ay kailangan din magpa-inject. Kasi, ito yung needles, no? Tapos, kung lalo na po minsan sa mga blade, no, sa mga barbershop, yung blade kung inuulit-ulit o kaya dun sa mga pag-aano ng yung nipper, sa manicure, pedicure, kailangan po siguraduhin natin na yung ginagamit nila ay anong tawag dito, na sterilize bago gamitin sa iba or disposable. Okay, sino pa? Yung mga percutaneous or mucosal risk for exposure to blood, yung mga taong household contacts ng may hepatitis B positive, yung nakatira sa mga facilities, no, yung mga residential, yung mga home for the aged or disabled persons. Tapos yung mga healthcare, no, sa ospital, kung dyan kayo, kasi mas tayo exposed, kailangan magpa-vaccine. Yung mga dialysis patients, no, tapos yung mga persons with diabetes mellitus, ito po, required ito. Tsaka yung mga 60 years old and above na nasa na rin, discretion ng kanilang doctors kung kinakailangan. Tapos incarcerated persons, yung mga nasa presuhan, maganda kasi minsan, di ba, yung nagtatattoo or yung mga ganyan
may mga pangyayari dyan na hindi na yung dugo ay pwedeng ma-transfer. Tapos travel in countries with high or intermediate endemic hepatitis B. So kung alam natin napupunta, although I think marami tayo niyan dito, kasama na rin tayo, kaya nagbabaksin naman tayo niyan. Okay? So next will be yung HPV, Human Papilloma Virus Vaccination, no? Ito ay routine vaccination sa mga kabataan up to 26 years old, no? Ang sabi dito, HPV vaccination is not recommended for everyone older than 26 years. So ito pala ay doon sa mas sila ang pinaka-priority. Itong human papilloma virus ito po ay yung genital wart na tinatawag, no? Ito yung nagkakaroon ng warts, ano ba sa Tagalog warts? Kulugo. Doon sa private organs kasi ito ay sexually transmitted at nakita nila this is high risk for cervical cancer sa mga kababaihan. Kaya ngayon nire-recommenda na sa mga kabataan na ini-injectionan sila sa kabataan pa lang. Pero kung hindi nakapag-inject, yon ay i-inject until 26 years, no? 2 to 3 doses. So yung doktor na ninyo ang magsasabi kung ilan. But sabi dito, meron sinabi na adults age 27 through 45 years old who are not already vaccinated may decide to get HPV vaccine. Depende po kung kayo ay high risk, no, of exposure. So, pwede rin po. Pero, ang kailangan po nito, 26 years old and below. Ayun. So, yung mga nanonood dyan na merong anak, kamag-anak, kaibigan, na 26 years old and below, ipaalam nyo na po ito sa kanila. No, Yes. na kailangan nila itong ano ito, Doc? HPV vaccine. Human Papilloma Virus Vaccine. Ayun, para matanggal na natin o kaya talagang ma-prevent natin, ma-lower natin ang risk ng cervical cancer. Yeah, kaya nga sabi, preventable tong mga sakit na to pong ating pinag-uusapan ay preventable kung tayo ay mag-iingat or gagawin natin yung ating part or yung hakbang, no? Yes. Through vaccination. Okay, sino pa ang nangangailangan ng HPV? No, itong mga immunocompromising conditions, lalo na ito must na yung mga may HIV, no? Tapos yung mga sa like MSM, men having sex with men, and transgender persons through age 26 years, no? Advised po na sila ay magpa-vaccine, no? And then pregnancy through age 26. It is recommended after pregnancy, not during pregnancy, no? Pero no intervention needed if vaccinated while pregnant. Kunwari hindi pala alam na vaccinate pala siya, pregnant pala siya. Okay na, wala namang gagawin. Pero for safety, na lang yung it's either before or after pregnancy. And then pregnancy testing is not needed before vaccination naman. Hindi. So pero talagang mas maganda po nga sa kabataan mabigyan ng ganito, no? Okay. So, we go to another one? Yes, Doc. Actually, meron ditong mga tanong, pero gusto ko munang panoorin at pakinggan kasi baka masasagot na rin natin along the way. Sige, okay. Ayun. So, ang sunod, Doc, ito naman tinatawag na influenza na vaccination. Ano po ito? Ito yung flu vaccine. Actually, tingin ko ito yung pinakakaraniwan natin na vaccine ngayon. At actually, in demand. Yes. May patient akong gustong magpa-inject, ubus na daw ang for this year. Kasi usually, before the rainy season, ito ay lumalabas, no? So, ngayon ay patapos na yung taon, so ubus na yung stocks, no? For next year na. Kasi this is a yearly injection, no? Itong flu vaccine or influenza vaccination. At syempre, ito yung sinasabi, routine vaccination for adults. Ibig sabihin, kailangan ng adults, no? For simula 6 months and older, yan na, from 6 months and older, kailangan ng flu vaccine. Okay? So, ibig sabihin, lahat ay advised, no? Lalo na yung mga, syempre, mas priority na yung mga older age, lalo na ngayon, ano? Panahon ng COVID pandemic, ina-advise na magpa-flu vaccine.
Ngayon may mga question lang dito, yung what about people who have egg allergy? Kasi ito ay hinango dun sa yung from the ng yolk, no, yung anong tawag dito dun sa baby or sa egg derived, no, na vaccine. Ang sabi po ng CDC, no, Center for Disease Control, kung allergy ay yung pantal-pantal, okay lang po 'yon, ay tuloy pa rin ang vaccination. No harm, just give the medicine kung magpantal. Pero kung ang allergy niya sa egg ay severe, no, more than hives, kunwari yung nag-respiratory distress, nag-angioedema, ang advice ay bibigyan pa rin po ng vaccine kasi very important itong flu vaccine, but it should be in a medical setting under supervision of a healthcare provider. So, yung doctor na po or ang sa inyo or an allergist can do it, or just sa pediatrician, they can do it, tsaka i-observe lang. Ayun. Very important pa rin. Alam niyo po, Dok, kaya sabi ko, mamaya ako nababasahin kasi yun talaga, yung tanong nitong ating, nababasa ko yung mga tanong dito, opo. At mukhang meron nga siyang allergy sa egg. Yeah. Pero ayun, nasagot na, importante pa rin pala. Even in the last conference ng sa Allergy Society, yun pa rin talagang kailangan pa rin, basta supervise lang kasi halos nil naman yung relationship, no? Kasi purified naman ito. Okay, ano pa yung special situations na kailangan ng flu vaccine? Ito yung immunocompromising conditions. Kasama na dyan yung mga HIV infection, again, yung AIDS ito, human immunodeficiency virus. Then yung anatomical or functional asplenia, yung pong spleen, kasi dyan po yung sumasala ng mga bakterya, no? Kung kayo po ay sira ang inyong spleen, ay kailangan po na kayo ay magkukuha ng flu vaccine. Tapos pregnant women, kailangan din daw. Close contacts and caregivers of severely immunocompromised person in protected environment. Bakit? Kasi baka kayo ang magdala nung flu virus dun sa mga tao ninyong inaalagaan or kasama sa bahay. In fact, yun nga ang sabi nila, yung flu virus, minsan may senior citizen sa bahay or merong mga debilitated, no, or mahina ang immune system sa bahay, pero yung bata, no, sa family malakas naman, tapos galing sa school, doon nakuha na iuwi sa bahay, so pwedeng mahawa. Okay, ito lang ang isang contraindication sa flu vaccine, lady, yung history of Guillain-Barré syndrome. Ito yung parang napaparalyze, no, virus caused by a virus na it was 6 weeks of previous dose of flu vaccine. Generally should not be vaccinated. So, kailangan ma-evaluate din ng doctor kasi baka talagang true side effect yon from that injection. Kaya, i-evaluate. Alam niyo po, Dok, isa sa natutunan ko habang dinidiscuss niyo to, hindi tayo dapat magpa-vaccine sa kung saan-saan at kung kani-kanino lamang. Hindi porke marunong halimbawa magtuturok, ganyan, importante pa rin na talagang tayo ay mag-seek ng medical advice, pumunta sa doktor, at kaya pala dito talaga sa atin ay laging may doctor's prescription ang bawat pagbabakuna. Dahil chine-check up po, tinitingnan talaga ng mabuti. Oo, kasi merong iba, syempre medyo nagtitipid, bibili sa butika ng vaccine and then sila ang nagtuturok. Pero kailangan ma-check kasi may mga certain conditions na kailangan matingnan. Okay, so we go to the next vaccine. Ito yung MMR. Measles, mumps, and rubella vaccination. And rubella vaccination, Okay, again, routine vaccination din. Yung sino ang pwedeng bigyan? Yung no evidence of immunity to MMR. Ibig sabihin, hindi alam kung siya ay nabakunahan ba nung araw o hindi, no? So, kung hindi nyo alam, walang record, pwedeng magpabakuna ang adult. And then, evidence of immunity, sabi na bakunahan. Pero pinanganak daw before 1957,
except healthcare personnel, kailangan din daw bakunahan kasi siguro paso na yung kanyang vaccine. Opo. Okay. Pero ang sabi dito, MMR is contraindicated during pregnancy. So, sa mga buntis, siyempre, no? Kasi yung kasama niyan, yung rubella, yung, anong tawag dito, yung German measles, and that is not, hindi maganda nga. Kaya, even before pregnancy, nga, no? It can be given after pregnancy or before pregnancy. Kasi, talagang I think sa mga OB routine ito na chine-check yan kasi nga medyo ang babae ay at risk sa congenital anomalies ang bata pag yung German measles ang na-expose niya during pregnancy. Ayun. So, Dok, sa Tagalog ng German measles, ito yung mga bulutong? Tama ba? Hindi. Ito yung mga tigdas. Ayan, kaya pala sinasabi nila, may buntis. Merong tigdas dito sa lugar na ito, wag ka munang pumunta. Oo, tama yan. Ganun pala yun. Yung meron akong kakilala na yung mother, buntis siya, hindi niya alam na hawa siya sa measles, no? Yung German measles particularly. Opo. At yung anak nila ay merong heart condition, tsaka siya ay PP, no? So, yun ang nangyari. Pero, okay na, I mean, that they have to live with it, na operahan yung baby. So, talagang kailangan, ito po yung talagang kailangan ng mga kababaihan, itong MMR, no? At ang sabi dito ay, ito, non-pregnant women of childbearing age with no evidence of immunity to rubella, 1 dose din. At saka yung kasama nito, mumps, no? Ano ba yung mumps sa Tagalog? Beke. Ayan, beke. At saka, napapahawak pa ayan, kasama na yung tigdas, tsaka yung rubella. So, parehong mga tigdas din yan, ano? And then, yung HIV infection, yung may mga HIV, marami din tayo niyan, ano, na nagme-maintain. So, HIV infection, pero dapat ang cell count nila ay more than 200 cells at walang evidence ng immunity. So, ibig sabihin, walang vaccination before. Pero pag ang tao or yung taong may HIV ay severe na ang kanyang immunocompromised na siya at less than 200 ang cells niya, yung CD4 count, hindi muna siya pwedeng bakunahan at that time kasi baka matalo siya nung vaccine. So, yun, kailangan, ano? What else? Students in post-secondary educational institutions. So, ibig sabihin yung mga naka-dorm, no? International travelers, tapos household or close personal contacts of immunocompromised person. Ito na naman, actually sa US kasi ito, healthcare personnel born in 1957 or later with no evidence of immunity. If born before 1957, 2 doses, parang mas kumpleto ang kailangan. So, yeah. So, yun, kailangan mayroon palang year na cut-off, ano? Oo nga po, kaya kailangan pala talagang ipa-check yan. Hindi porke sabi, uy, nakapagpavaksin na ako, ikaw nang sumunod. Okay, hindi tama. pwedeng, yaya lang. Kailangan ma-check din pala talaga. Yes. Kasi importante rin, na i-expose. Tsaka, ang, lady, pagka more than 20 years na yung injection, bumababa na rin yung yung protection niya, kaya kailangan magpa-booster. Okay? So, we go to the next vaccination. Yes, unless Doc. meron kang katanungan. Opo, pwede bang bago tayo pumunta batiin ko muna yung ating online family. Andito syempre si Pastor Teddy Baang. Hello, Pastor. Thank you for watching. Sabi niya, happy morning everyone from NCMC Health Ministries Department, Cagayan de Oro. Salamat Happy po. listening and watching daw po. Si Ma'am Clevelinda Coreses, watching from Toronto, Canada. Wow, so far. Thank you for watching. From Malaybalay, Bukidnon, si Ma'am Marina Jess Revesio. Thank you so much, Ma'am. Ma'am Penelope M. Reyes is also with us. Si Miss Elden Tesoro Vergara. Ayan, siya yung may tanong kanina na nabasa ko. Salamat. Yung nasagot regarding na natin. sa chicken and egg allergy. Okay. Ayun. So, ang sagot po ni Doc kanina, Ma'am, narinig po natin, kailangan pa rin pero under medical supervision. Andito rin si Ellie Sam. Sabi dito, yung flu vaccine po ba ay safe sa mga adults? Yes po, yan po ang dinidiscuss natin ngayon na kailangan po natin nitong mga vaccine na ito. Dahil
we can prevent a lot of illnesses. Ayan. Protection talaga. By the way, Doc, yung flu vaccine, every year po ba yun? Yes, yon Okay. ang every year. Tsaka, minsan, kasi every year daw, napipredict nila or tinitingnan nila yung occurrence ng mga Mhm. virus. Tapos, iba-iba yung component. Parang, Okay. tsaka, ito po, iba yung flu virus na magiging endemic dito sa Mhm. sa Asian country. Mhm. Tapos, iba yung sa Western country. So, depende sa kanilang yung CDC ang nagsasabi or World Health Organization. They will kung alin yung para dito, alin yung para doon, no? Yes. Oo, magkakaiba pa ng strain. Ayan, si Ma'am Penelope M. Reyes, may mga magaganda siya ditong emoji na pinadala kasi top fan na daw siya ulit. Thank you. Thank you so much po. Ayan, nandito rin si Ma'am Amelia Miraflor Garcia, Jensky Bukton Naval, Ruth Meronilia, Ma'am Marilyn Macasadja Eleanor Courtly Alzona, Grace Ann Bernardino Zamora, si Tita Lids. Hi, Of hello. course, ang inyong My sister. sister. Si Ma'am Jean Simoy is always watching. Hi, Oh. Jean. Eto, si Ma'am May Kiam Cobaang. Siguro Hi. magkakasama sila doon ni na Pastor. Baka siya ang wife ni Pastor. Opo. Si Rod Gonzalez Cel, sabi niya ano-ano ang mga vaccines na needed for adult age 60 and above. Ayan, iniisa-isa po natin Opo. dito. At ang kagandahan po nito mga kaibigan, kahit medyo hindi nyo na-note or nalimutan nyo yung nabanggit kanina or ngayon kayo nakapag-in, ay pwede nyo po itong i-replay. Yan. Punta lang kayo sa Adventist Med Facebook page at yan po ay nasa videos natin. Makikita nyo rin po doon ang napakarami pang videos. Parang Talagang library na ito. Parang library na talaga at anything na at kung meron po kayong gustong pag-usapan Oo natin, nga. i-message nyo po at we will consider Yes. it kung kaya namin, gagawin namin po yan. Okay, ituloy na po natin ang Okay. ating usapan. So, ano-ano na yung vaccine natin? Habang marami na Diretsuhin po na meron natin. tayong for flu, meron tayong MMR, Mhm. meron tayong HPV, Okay. meron tayong yung sa Hepatitis. hepatitis A and B. Oo, yan. Ayan. Yung MMR kasama na, no? Hmm. So, now we will talk about meningococcal vaccination. Ito ay, dito sa Philippines, merong meningococcus, pero parang panaka-naka, no? So, ito yung may mga special, population na ina-advise na bigyan ito. Okay, who are they? Yung mga may anatomical or functional asplenia. Ibig sabihin yung spleen. Hindi ko lang maisip kung ano sa Tagalog yung spleen. Sabi nila, bato, pero parang yung bato, kidneys, no? Pero nandito po yan sa kaliwang bahagi, no? Yung spleen. Tapos, yun, kailangan. Tapos, kung kayo ay may mga yung sickle cell disease, yung mga hemolytic disease, tapos HIV infection, complement deficiency. So, kung meron kayong, ibig sabihin yung inyong immune system ay mahina, kailangan po ninyo itong meningococcal vaccination. Ay binibigay po 2 dose, no, series, at least 8 weeks apart. Tapos, every 5 years, i-revaccinate. Yung mga tao magta-travel sa countries with hyper-endemic or epidemic meningococcal disease. Ang alam ko, no, yung mga OFWs natin, ito ay required, lalo na kung pupunta doon sa mga certain, yung mga African countries, no, may mga ganon, na may mga areas talaga specified po yan internationally kung saan. And then, yung mga microbiologists or medtech, na exposed to Neisseria meningitidis, no, kailangan. College students who live in residential housing if not previously vaccinated at age 16 years or older. At yung mga military recruits, no, sila ay inaano din, ay kino-consider din, I think, syempre, kung saan-saan ka mapapasabak nito, no, yung meningococcus. What else? Okay, anong susunod? Ang kasunod po dyan sa meningococcus ay ang pneumonia vaccine. At ito, Doc, ay talagang, kumbaga, kailangan sa panahon ngayon, di ba? Yung Oo. respiratory. Yes, ang pneumonia vaccine, actually, tingin ko ang pinaka-popular or in-demand, lalo na ngayong panahon ng COVID. Dalawa siguro, no? two, Flu at saka the yung... flu vaccine and the pneumonia vaccine. Ngayon, yung pneumonia vaccine, there are
two different types, no? Pero actually, ang recommendation nila is to get yung PCV13 first, and then after 1 year, kuhanin yung isang kasunod, no? Yung PPV naman, 23, no? PPSB 23, at yon ay after 1 year, tapos every 5 years na kukuhanin. So, ito naman every 5 years, pero sa unang injection, kasi dalawang klase nga, yung isa 30. Kasi po alam niyo ang pneumonia, marami pong bakterya. Nagtataka sila, bakit nag-vaccine naman ako, pero bakit na-pneumonia pa rin ako? Or let's say, nag-virus, nag-COVID pa nga. Kasi po ang pneumonia ay marami po. Halos lahat ng nalalanghap natin na bakterya ay pwede pong mag-cause ng pneumonia. So, ito po yung 13, yung PCV13 tsaka PPSB23, ito po yung pinakakaraniwan, nandoon po yung mga pinakakaraniwang bakterya na nagkokos ng pneumonia. So, ito po ay to protect you, but it is not 100% guarantee nga na hindi ka na magka-pneumonia. Pero at least yung pinakakaraniwang causes ay mapoprotektahan po kayo. Ayun. Oo. So ito pinag-aralan na nila na yun yung common na nakakapag-cause ng pneumonia. Oo. Kaya yan na po yung kailangan nating ipabakuna sa atin. Oo. Kung meron mang iba pang bakterya na lumusot, ay siguro... Yes, at saka palagay ko yung iba naman they get it pero milder. Ayun. So talagang nakakatulong siya, Dok, kahit na ibang bakterya pa yung mag-cause ng pneumonia sa amin. Okay. So, sino yun daw yung mga special situations, no? Na between, kasi usually ang age nga nito yung senior may tanong kanina, no? Yung senior and up, no? 65 and up, no? Pero ito, merong mga 19 to 64 years old na pwedeng mag-pneumonia vaccination. Okay? Those with chronic medical conditions, no? Yung may mga chronic heart disease, yung may chronic lung disease, may liver disease, no? Yung may diabetes, yung may alcoholism, or yung, maski nga yung cigarette smoking. So, at risk kasi yung kanyang lungs, no? And I do believe kasama na rin dito yung like asthmatic, pwede na silang mag-vaccine. Although, ang sabi naman nila, wala namang bawal na hindi ka magpa-inject kung let's say at your age, lady, tapos gusto mo na rin magpa-vaccine, okay naman, wala. Pero, kumbaga, ito yung mga preference, no? Yung mga high risk, okay? Ano pa? Yung people with immunocompromising conditions. Ano yung immunocompromising? Ibig sabihin yung naaano yung kanilang immune system, natatamaan or naaapektuhan. Like congenital or acquired immunodeficiency. Kasama na dyan yung HIV or yung pinanganak ka, meron kang congenital immunodeficient na disease. Tapos yung may mga chronic kidney disease, may sakit kayo sa bato, no? Yung mga nephrotic syndrome, o yan, ano, o kidney failure. Tapos yung may mga leukemias, lymphoma, cancer. Tapos yung mga may immunosuppression, yung na immune system nila ay nasusuppress dahil sa gamot, no? Yung mga chemotherapy or yung mga steroids, tapos radiation therapy, tapos yung mga transplant, solid transplant patients, no? Kasi ang immune system niyan ay mababa, okay? Those with anatomical and functional asplenia, again, yung spleen nila. Kasi meron pong mga ibang tao na aksidente, nadurog yung kanilang, dito, nabangga, nadurog yung kanilang spleen, kailangan tanggalin. Or minsan nagkaroon ng sakit, tinanggal yon. So, kailangan nagbabaksin yan regularly. Okay? At saka yung may with cerebrospinal fluid leak or cochlear implant. Hindi karaniwan yan, pero may mga taong ganyan. Kailangan din itong pneumococcal vaccination. Okay? Siyempre, Dok, meron pang mga iba, di ba, na mga virus na, kumbaga, ano nga to? Hindi ko mabanggit meningococcal. Meningococcal. So, Dok, katulad po ng nabanggit ninyo, mga sundalo, mga kung saan-saan pumupunta, mga traveler, mga ganyan. Pero, ang kagandahan nito, kung hindi tayo nabibilang dun sa mga nabanggit, pero gusto din natin na maproteksyonan na, pwede naman po pala. So, yun pala yung kagandahan talaga ng mga vaccine. Ano po, Doc? Yes, you can go and tell your doctors that you want to get it and they will give it to you kung talagang high risk ka, no? Kaya ang importante din dito is na tayo ay nag-iingat. Yes. Oo.
Hindi common, ay, vaksinado naman ako or vaccinated naman ako, okay na, sabak lang na. Sabak, walang protection. We still have to protect ourselves. Tama. Oo. At kahit nga po, kayo ay hindi naman pala travel or kung ano pa man, hindi rin naman masama na hindi po, na kayo ay magpa-vaccine na. Yeah, tama. Yun. So, isa yun sa mga paraan para makasigurado ka na rin kahit papaano na kung sakaling, naku, baka makalusot pa, ma-aksidente pa, or kung ano pa man, protektado ka na. Yes, correct. Oo. Okay. Can we go to the Yes next? po, Doc. Okay. Ang susunod ay ito, karaniwan din to. I think, now we need to get this, no? Yung tetanus, diphtheria, and pertussis vaccination. Tdap. Okay? Actually, isipin natin, ay parang pambata ito yung DPT sa mga babies. Actually, kung kayo ay nabigyan niyan ng DPT sa bata, nakita sa inyong, anong tawag doon, yung baby book, no? At alam ninyo, or alam nyong na-vaccinate, every 10 years po ang booster. Tapos yung TD na lang daw ang booster. So that will be yung tetanus at saka yung pertussis. Kasi ngayon, sabi nila, yung pertussis, whooping cough, ano ba sa Tagalog yun? I know the Tagalog word for hindi ko whooping rin... cough, tispirina. Okay. Oh, grabe, parang lalong lumalim. Ang galing mo talaga, Doc, sa Tagalog. Pertussis o tispirina. Naalala ko sabi nung mga matatanda nung araw, tispirina. Okay. Meron na din daw sa adult kasi dati sakit ng bata yun parang yung mga bata, pero meron na rin daw sa adult. Okay? Opo. So, sino ang bibigyan ito? Yung previously did not receive primary vaccination. So, kung nga, nung kabataan nyo, hindi kayo nabigyan ng bakuna, dito maganda magpabakuna na. Tapos, pregnancy, no? During pregnancy, 1 dose Tdap during each pregnancy. Preferably in the early part of the pregnancy, no? 27 to 36 weeks. So, bago manganak. Kasi I think ang pinoproteksyonan dito during delivery. Kasi baka yung mga magamitan ng unsterilized na mga pagmanganak, no? Pwedeng yung mga gagamitin dyan ay hindi pala sterile or biglang nanganak ka lang kung saan, napaanak ka doon, makakuha ka ng tetano, no? So, pinapabakunahan during pregnancy ang mga mothers. So, ibig sabihin, Dok, kasi itong tetano na to, nalalaman ko lang na dapat kang bakunahan kapag ikaw nga ay nasugatan, kinagat na natusok ng saan. Oo, natusok ka, ganyan. So, hindi pala kailangang hintayin yun. Oo. Pwede palang magpabakuna na, at hindi naman sinasabing maaaksidente, matutusok or kung ano pa man, pero at least protektado ka, di ba? At least handa ka. Actually, it's a big relief, no? Pag yung may mga pasyente akong na-aksidente, napako, nasugatan, nahiwa, tapos tatanungin ko, meron ka bang vaccine? Then, kung meron na siya, no, hindi na niya kailangan ng vaccine. Pero kung hindi sure, at least, or more than 10 years na, binibigyan na lang ng isang booster. Okay. So, Dok, linawin ko lang po. Kapag kami ay nagpabakuna na nitong mga bagay na ito, halimbawa itong anti-tetano nga na vaccine, at kami ay natusok, napako, nasugatan, nagasgas kung saan man, umepekto ang vaccine sa panahon na yun. So, kahit na maulit yung sitwasyon, hindi na magpapavaksin. Every 10 years na, Okay. hindi ka na magpapabaksin. Minsan kung hindi talaga sigurado, tapos medyo alam mong malalim, binibigyan lang ng single dose ng immunoglobulin. Ayun. Yeah. Alright. So, Doc, teka, titingnan Sige muna nga. natin kung meron tayong mga katanungan from our online family. Marami tayong viewers. Marami pong salamat sa inyong lahat. Thank you daw po sa clarification, sabi ni Ma'am Vergara. Yes, Ayan. welcome po. Nandito si Ma'am Leslie Ann Tapay, watching from QC. Leslie, kilala ko siya. Opo, nandito rin si Byron Roy Banosha, Miriam Canales Catarining, Eleanor Corpley Alzona, at sana wala akong na-miss, Si Lian, naalala ko yung sinabi mong si Leslie. Si Lian siya. Hello, Lian. Thank you so for much watching. for watching. So, Doc, wala naman po tayong mga tanong ngayon. Let's continue. Okay, tuloy natin. So, tapos na tayo dito sa DPT, di ba? Yung Tdap, tetanus, diphtheria, and pertussis. Okay?
Ngayon, we go to varicella vaccination. Ano tong varicella? Ito ang chickenpox. Yan. So, sino ang kailangan? Special situation or population na kailangan, no? Yung pregnancy with no evidence of immunity to varicella. Pero, contraindicated during pregnancy. Pinula ko dyan kasi baka mamaya mabasa lang yung pregnancy magpa-inject na. So, contraindicated during pregnancy but after pregnancy, before discharge from the healthcare facility, pwede na po yun. So, ito po yung chickenpox. Ano sa Tagalog, lady? Hindi ako sigurado. Bulutong tubig. Yun. Bulutong tubig. Okay. Ito yung madaming-madami. Nagkaroon ako nito. Yung punong-puno, yung parang polka dots yung aking katawan. So, yan, may ano ka na. May protection ka na. You don't need the vaccination But anymore. how I wish, Doc, that I got the vaccine earlier. Kasi alam nyo, it could have saved us from scars. Diba? Anong age mo nun? 22? talaga? 21? Actually, I have patience kasi binibigay to during the, I think towards the age 1-year-old ng bata, no? Pero pag mga 15 to 20 years na, nagkakaroon ulit kasi bumababa. Pero ang nakita ko talagang very mild, parang mga mabibilang mo lang or parang halos kaunting-kaunti. Naku, ako Dok, hindi ko mabilang. Ay, talagang hindi ka siguro na-vaccinate. Okay. Yes, yun. Ano? Who else will need that? Yung mga healthcare personnel with no evidence of immunity. So, kung hindi nyo alam na kayo ay nabakunahan or no, tapos kayo ay healthcare personnel, maganda magpa-inject na. Who else? Yung mga HIV infection, no? May mga people with HIV, pero kailangan ang CD4 count nila ay more than 200 cells, tapos with no evidence of immunity. Yung sabihin, walang evidence na nagpabakuna na dati, no? Tapos, syempre, individual decision yan or nasa doctor. Pero mas maganda yon makuha na habang mataas pa yung cell count kasi pag medyo advanced, no? Kasi contraindicated na yan pag less than 200 na. Tapos yung mga severe immunocompromising conditions. Kung sobrang alam nating bagsak ang immune system, hindi po yun yung time na dapat tayo mag-injection. Ayun. So, importante po natin yung malaman. So, Doc, isang tanong lang regarding dito sa bulutong tubig. Ayan. So, kung ikaw ba ay nagkaroon na ng bulutong tubig, posible ba itong umulit? O para hindi umulit ay magandang magpa-vaccine? Yeah, pwedeng umulit pero very mild na kung may protection. Kasi more than, sabi ko nga, about 20 years after the last dose ay pwedeng magkaroon pero milder na lang. Minsan mga iba 15 years, no? Nagkakaroon. Kasi kung medyo marami-rami yung virus na nakuha, pwede pero mild na lang. Ayun. Okay. Pero yung iba hindi, matibay. Kasi kung constantly na-expose ka, pero hindi ka naman nahahawa, parang nare-remind uli yung memory cells mo. May ganun pala, Doc? Yes, Ang galing talaga ng ating katawan. Yeah, Meron pa po ba tayong mga vaccine? Isa na lang yata ito last, no? Yung zoster. So actually, halos related to yung zoster, yung herpes zoster naman. Yung alam mo yung herpes zoster, parang bulutong tubig, pero dun lang sa nerves, sa nerve ending. So isang area lang nagkakaroon, ano? Usually, ang kailangan nito 50 years older ay bigyan. Tapos, contraindicated sa pregnancy. Tapos, yung mga pwede ibigay after pregnancy. Tapos, yung mga severe immunocompromising conditions ay contraindicated din. So, itong zoster, pwede ring i-vaccine. Although dito sa Philippines, hindi siya routinely binibigay. Pero sa US, it is advised. Doc, may binabanggit kayo mula kanina. Binabanggit niyo yung salitang contraindicated. Ano ba ang dapat naming tandaan pag nakakita kami, narinig namin contraindicated? Okay, contraindicated, kontra, laban. Okay. So, hindi pwede at that time, no? At that time, hindi pwede. Tsaka you have to consult your doctor kung kailan ang timing na pwede. Kamukha ng pregnancy, may mga bakuna na hindi pwede, may bakuna na pwede, yung tetanus, no? Pero yung mga MMR, tapos itong sa tong zoster, tsaka varicella, hindi pwede. So, yon ang ibig sabihin ng contraindicated. Ayos, maraming salamat po, Doc. So mga kaibigan, hindi porke nabasa nyo na
pregnancy, hindi porke nabasa na ganito, kailangan po tingnan natin mabuti ha, at magkukonsulta po talaga sa mga eksperto. Okay. Okay, so last na, Mhm. lady, ito yung medyo something to look forward to. Okay. Kasi, ano daw yung vaccine sa COVID? Oo Yun. nga, Dok, yan ang Ang usap-usapan tanong ng ngayon. lahat, no? Maski ako, yun din ang aking tanong. Ang gusto ko lang ipakita muna, things to consider in vaccine development. Paano ba nagde-develop ng vaccine? Sana yung pwede lang, no, yung virus, kukunin mo, pipigain mo, tapos ititimpla-timplahin mo na, pwede nang i-inject, hindi, ang laki ng, actually $1 billion ang ginagastos. Now, we have to consider the immunology, yung ang effect ng virus sa immune system, tapos yung vaccine development, yung content, ano ba yung laman, kasi hindi lang yan yung purely na yung vaccine. May mga antibiotics doon, may mga booster, pamboost ng immune response, no? Tapos, syempre, yung technology and resources. Yung, syempre, yung gagastusin, yung resources, tsaka yung advancement ng technology. Napakalaki po ito. Kaya, hindi po tayo dapat magtataka. Bakit ang tagal-tagal naman yung vaccine na yan, ano? So, ito yung sinasabi, no? I think, ito yung isang latest, no? About how close is the world to a coronavirus vaccine. So, ang sabi, preclinical testing, may mga 142 na candidates na vaccine for COVID-19. Tapos, merong, 29 ang umabot sa phase 1. Nasa phase 1, no? Sa mga laboratory pa yon. And then, phase 2 ay ilan na? 18 na lang. No? Okay, so ito sa mga animal, ganon. And then, phase 3 is ito na yung sa mga tao, itinatry. Now, we only have ilan? 0 pa ang approved. 0 pa ang approved. Pero hindi, sa phase 3? 9. Okay. So, yan nandyan, yung malapit na. Actually, ang sabi dito, no, what is the status of COVID-19 vaccine in human clinical trial? Phase 3. Ito yung pinaka nag-uunahan. And last week or 2 weeks ago, may lumabas, no? Yung Moderna, tapos ito yung BioNTech, Pfizer, tapos yung Oxford, AstraZeneca, tapos Johnson & Johnson. Sila yung mga nasa phase 3 na or tinatry na nila to sa mga human. Okay? And after this, pwede na itong lalabas. Kaya, as of, I think, last week, tiningnan ko yung Pfizer tsaka yung Moderna, they said they are parang nandito na, malapit nang maging available. Okay? Although, tiningnan ko dun sa website ng WHO, is there a vaccine for COVID-19? So, ito yung ngayon, Ang sagot nila, not yet. Okay? So, ito po yung official, para tayo ay alam natin. Not yet, many potential vaccines for COVID-19 are being studied and several large clinical trials may report results later this year. So, ayun na, malapit na. If a vaccine is proven safe and effective, it must be approved by national regulators, manufactured to exacting standards, and distributed. So, WHO is working with partners around the world to help coordinate key steps in this process, no? Kasi minsan may mga nagbibigay, nagpe-peddle Naku. Ito, bakuna to, pang anti-COVID ito. Yes. Huwag po nating basta-basta papaniwalaan, Tama. Once a safe and effective vaccine is available, WHO will work to facilitate equitable access for the billions of people who will need it. Ayan, so talagang maghihintay tayo mga kaibigan ng official na mga statement galing sa mga galing sa WHO, sa DOH, sa government natin. Yes. Huwag po kung kani-kaninong maniniwala, huwag lang po kung kani-kanino magpapaturok, at magsasabi na ito ay effective or for COVID. So, Doc, ano ang final message nyo sa atin pong mga ang final taga-subaybay? message natin, we need, there are vaccines that we need so that we can be protected. And then, itong COVID-19 vaccine, wala pa. Pero hopefully, it will come out. Pero ang masasabi ko, we need to be protected. Yes. No? Ang immune system natin, ang kailangan malakas ang panlaban kahit wala yung vaccine. So, let's have a healthy lifestyle.
Ganun. during the pandemic kasi yan lang po ang pangtulong sa Mhm. ating immune system. Ayan, so huwag niyo pong kakalimutan, syempre, yung tulog, yung pagkain, yung exercise, o Yes. stress management, di ba? Yes, So correct. marami po tayong tinuturo dito sa ating programa, kaya pwede niyong balik-balikan at ma-encourage po kayo na Tsaka talagang siguro ang lumakas. ano natin, huwag tayong balutin lang ng takot, Yun. no? Yung takot kasi minsan yun ang nakakapagpa-paralyze Totoo po. sa atin. So, dapat harapin natin to na may positive note at saka yung kaya nating gawin sa sarili natin. Kasi baka mamaya pinapabayaan naman natin yung sarili Oo natin, nga. ano, 'di ba? Yung hindi natin binabago yung ating lifestyle. So, we need to have a healthy lifestyle. Ayun, thank you very much, Doc. At syempre, gusto rin naming iwan sa inyo itong Bible verse na ito, nakalagay sa 2 Timothy 1:7. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. Ayan. So, magandang paalala para sa ating lahat na tayo ay hihingi ng tulong sa Panginoon at yung paghingi natin ng tulong sa Kanya at pananalig sa Kanya, nawa yung spirito na Kanyang ibinigay ay ating magamit ng tama. Yun ay may self-discipline. Kasi yun yung fruit of the Holy Spirit eh. May temperance, may love, may peace, may joy, at long suffering. Ayun, at lahat yan ay makakatulong Patience. upang maproteksyonan natin ang ating katawan at ang ating kalusugan. Ano Tama, po, Doc? lady. Doc, pwede niyo po ba kaming ipanalangin sa ating pagtatapos? Sige, manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa binigay ninyong pagkakataon na kami ay makapag-share, especially with regards to vaccination, especially sa mga special population na nangangailangan. Lord, tulungan niyo po ang lahat ng aming mga viewers, lahat ng manunood pa, na sana po ay bigyan nyo ng proteksyon sa lahat ng sakit at higit sa lahat ng guidance how to have a healthy lifestyle. At Lord, namin pong nire-recognize na kayo ang source ng buhay na ibinibigay ninyo sa amin at please help us enjoy it. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Doc. Thank you you very rin. much. Marami pong salamat sa inyong lahat. Kung nasaan man po kayo ngayon, sana po kayo ay ligtas. At yun nga, protektado. Kung wala pa po kayong bakuna, lagi niyo pong tandaan, hindi lang ito pambata. Maraming bakuna at maraming sakit na mapoproteksyonan kung tayo ay magpapabakuna. So yun lamang po sa panahong ito. Huwag kalimutang patuloy na sumubaybay sa ating programa na nagsisimula 10 in the morning, Monday to Friday. At sa ating teleradyo, DWBL 1242, Monday to Friday din po, 12:30 naman, nagsisimula ang programang Voice of Health. So, ayun lang. Stay safe, stay healthy, and don't forget, lifestyle is medicine.